sa katauhan, nagdarasal at nanalangin sa Diyos sa araw-araw. Kung dinilig ng Diyos ang gayong panalangin, di payapa na ang sa katauhan sa buong daigdig na hindi humingi ng tawad sa kasalanan araw-araw. Kung pinatawad ng Diyos sa kasalanan, hindi na mamamalas at hindi na magaganap at hindi na mamamatay ang sinuman. Ang tugon, sapagkat ang sabi ni Manuel, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung nagkasala ka, ikaw'y pinarusahan. Kung ikaw'y walang kakakasala, kailanman ikaw'y hindi parusahan. Sinabi ng mga tao sa Diyos, pagkapangyarihan ng Diyos ay kanyang kahayaan at parating sa lupa ito. Gayon, ang kanyang pagpinaghahari sa langit ay kanya rin paghaharian dito sa lupa. Ngunit po ang pinaghaharian ng Diyos, magulo rin na gaya ng kaharian sa lupa. Anong hinihingi pa ang kaharian ng Diyos na bumaba dito, na nanggaling sa langit? At kung ang pinaghaharian ng Diyos, nagmamahalan, nagtutulungan, nagbibigayan at nagdadamayan, di hilig-huli na ang sangkatauhan. Gaya na ang pinagyayari ng panahon na rin na isang angkan ang natira. Nakakatawang gawain ang pagkukrus ng isang tao. Kaya ginagawa ang gayong bagay upang huwag siyang lapitan ng tukso. Sumakapit ang pagkukrus, pag-alya o pag-alis o pagtakwil sa tukso. Bakit kung magdadaan sa simbahan, pumapasok sa simbahan, makikita ng mga santo, Santa Birhen, Kristo, at makasalubong ng prosesyon? Bakit ang pagbagay pagkukrus din iba ang gayong pagsulit ang bagay na kanilang iniiwasan? Ganun ngayon, ihambing sa mga kalagayan ng Espiritu Santo. Nasasabi mo, sila'y walang muwang sa kaalaman, ikaw'y inabot ng paalala ng Espiritu. Tanong mo ngayon ang iyong at sarili, ikaw ba'y hindi muwang panintulad na iyong nakikita? Masasabi mo lang na siya'y muwang, ikaw hindi, sapagkat nagampalan mo, nasa katuparan mo ang bagay sa pagtuklas sa Espiritu at katotohanan na siyang magpapalaya sa iyo. Ang mensahe ito ng Espiritu Santo ay pinahayag noong nagdaang panahon ng Espiritu Santo sa Korea. Ito'y pinahayag muli sa bawat isang kalagayan sa panahon ito upang ang nilalaman ng mensahe ito ng Espiritu Santo hindi makita sa isip at hiwa ng bawat isang kalagayan o sa mangusap ang bawat isa sa harap na naghihingalong sa katuhan. Mapabaliwanag ninyo at hindi ninyo sila maililigaw sa bagay na kanilang nagpis ng gawain. Anong kailangan ngayon gagampanan mo? Ikaw ngayon ang tutuklas na sa iyong sarili manggagaling ang instrumento iyong gagamitin upang mabigyan mo ng pag-aayos ang sanglibutan. Kaya kung ito ngayon, maunawaan ng lubusan ng bawat kalagayan, ano ang dapat? Maging pino, wasto at makapangyarihan ang bawat bagay sa bagay na dapat ikilos sa loob at labas ng bahay punan. Upang hindi mapabilang sa mga kalagayang naging mabuhay noong panahon ng pagbabawal at pag-utos sa bagay na ating ikikilos para sa panahon ito ng panahon ng 10 batas ng kalayaan.
Ang mensahe ito ng Espiritu Santo ay layunin ipaliwanag sa bawat isang kalagayan na kung ano ba talaga ang gawain ng Espiritu Santo, kung ano ang naging simula at kung ano dapat ang maging katapusan na isang kalagayan may taglay na laman at buto, pati na rin ang mga kalagayan may taglay na gawain, laman at buto. Upang lubos maunawaan ng kalagayan ang totoo at sinungaling, babangayin ng Espiritu Santo sa kalagayang Espiritu ang kabuuan ng mga paalala sa panahon noon, sa kasalukuyan at darating, upang iyon na ngayon may ugnay sa panahon sa kasalukuyan. Sapagkat nalalapit na ang pagdoon ng Espiritu Santo sa kalagayang Espiritu sa bawat isang